Magandang araw sa ating lahat. Ito may share ako sa inyo paano mag-bypass ng volume control ng mini speaker. Ginagawa ang pag-bypass ng volume control kung wala tayong available na katulad na volume control ng mini speaker. At saka malalaman natin na kailangan tayong mag-bypass ng volume control kung ang pagtunog ng mini speaker ay minsan mahina, minsan malakas. O di kaya nawawala bigla tapos nagkakaroon na naman ng pagtunog ang mini speaker. Problema niyan ay nasa volume control. So kaya tayo mag-bypass ng volume control. So tandaan po natin pag mag-bypass ng volume control, ang control ng lakas ng pagtunog ng mini speaker ay nasa laptop o di kaya sa desktop o di kaya sa cellphone na yung pag-control ng volume. So, dito na access na natin yung circuit board nitong mini speaker. So, ang gagawin natin una ay i-check yung continuity mula sa phone plug papunta doon sa circuit board. Ayan. So, gagamit lang tayo dito ng digital multimeter para ma-check natin ang continuity mula sa phone plug papunta sa circuit board. Dito, gumamit ako ng digital multimeter para ma-check natin yung continuity ng wires mula sa phone plug papunta sa circuit board, para sigurado tayo na walang problema yung connection mula sa phone plug papunta sa volume control. Ayan, check natin. Lahat naman po ay merong continuity. So, ibig sabihin, okay yung connection mula sa phone plug papunta sa circuit board. Dahil okay naman ang connection mula sa phone plug papunta dito sa circuit board, sunod naman na gagawin natin dito ay mag-check tayo ng continuity nung sa volume control. I-check natin kung alin dito sa mga terminals na ito yung merong contact. So, ang gagawin dyan ay iset sa maximum yung volume ng ating volume control o iset natin sa pinaka malakas na setting ng volume control, saka sukatin natin ang continuity. So ayan, ay naka maximum na. So ilagay ang test prod dito. Check natin yun. Nagkaroon ng continuity. So, ibig sabihin, yun ang merong connection. Ganon din ito. Nagkaroon ng continuity o nagkaroon ng buzzing sound. So, bali dito, i-focus ko lang, itong R, yan po ay may connection dyan. Itong L naman, yan po yung may connection dito. So, ibig sabihin, itong L, ito L, yan yung dalawa na pagdidikitin natin mamaya. Tapos itong R, yan ay may connection dito. Ulitin ko, R, dyan natin ididikit. Yung L, yung dalawang magkatabi na terminals na yan. Yun yung pagdidikitin natin. Sunod nating ginawa ay tinanggal natin yung kulay green na wire mula doon sa kanyang terminals na pinaghinangan, at yan po ay ililipat natin yung connection dito sa isang terminal ng volume control. Ayan, dyan natin yan ihinang.
dahil sila po yung may contact o yung may connection. Okay? So, ihinang lang natin ito. Siyempre, gamit tayo ng panghinang o ng soldering iron. Ayun. Nahinang na po natin ang kulay green na wire. Sunod na hihinangin natin ay yung dalawang magkatabi na terminals ng volume control. Ano bang nangyari dyan? Ayun. Hindi kita sa camera. Pasensya. So, yun po yung ating ginawa. Inilipat natin yung kulay green na wire, yung kanyang connection, inilipat natin doon sa terminal na yun ng volume control. So, bali itong kulay white dito, yan po dapat ay ikukonekta dyan. Yan. Pero hindi na natin yan tatanggalin. Bali, pagdidikitin na lang natin yun. Yan, bali dito, hinihinang ko yung dalawang magkatabi na terminals na yun. Teka, hindi kita. Ayun, nahinang na po natin yun, no? Ulitin natin para mas makita ninyo. Yun. Napagdikit na po natin yung dalawang terminals na yun, nung potentiometer o nung volume control. Ibig sabihin, okay na po itong ating bypass ng volume control. Sunod na ginawa rito ay syempre ibabalik yung circuit board doon sa loob ng mini speaker o re-reassemble natin itong mini speaker. Fast forward tayo para hindi na masyadong umaba itong ating video. Sa pag-reassemble, syempre ibabalik lang yung mga screw na dapat ibalik. Ayan, itong speaker, balik natin, balik din natin yung screw. Ayan, gamit tayo ng screwdriver, syempre, para maibalik natin yung mga screw. So, dahil tapos na tayo sa pag-bypass ng volume control nitong mini speaker. Okay, na-cover na natin, testing natin ito. So, sa pag-testing ng mini speaker, syempre, dito natin yan ikakabit sa CPU ng desktop. So, ito, para sa power source, plug in sa USB port, dahil meron yang supply na 5 volts. Tapos, ito ay sa headphones. So, para matesting natin, mag-play tayo ng music. Ayan. Meron kayong naririnig mula sa speaker. So, bali ang nangyari dito sa pag-bypass ng volume control, yung pag-control ng sound sa speaker ay doon na mismo sa desktop o doon na mismo sa signal source. Dito, desktop computer yung ginamit ko. So, dito tayo nagko-control ng volume sa desktop computer. Ayan. Palakas, mahina, lakas, hina, lakas. So, yun. Yun na lang po ang gagawin dyan pag mabypass na yung volume control. So, hanggang dito na lang ang aking video tutorial. At kung meron naman kayong natutunan, maaari po lamang ay i-like, i-share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa ating channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.